Maaari nang simulan bukas ang siphoning o paghigop ng tumagas na langis mula sa MT Terra Nova sa Bataan. Sa huling water quality test ng DNR, 4 na barangay sa Limay, Bataan ang hindi naligtas pangisdaan at paliguan ang dagat. Saksi si June Veneracion. Okay, stop sign. Mayat biya ako magbigay ng instruction ng salvage team sa mga diver. Diver 1, check mo yung SL. Out of sight. SL, dala mo na yung SL. Masusing binabantayan ang kanilang mga galaw habang nasa ilalim ng tubig kung saan lumubog ang oil tanker ng MT Terra Nova. 24 oras din ang operasyon. Mahalaga kasing matanggal na ang banta ng 1.4 million liters ng industrial fuel oil na karga ng lumubog na barko. Pinatibay ang mga selyo ng mga valve at tubo. Kapag natapos na ito at maayos ang lagay ng panahon, maaari nang simulan bukas ang siphoning o paghigop sa mga langis. Kailangan magdoble ingat para maiwasan ang disgrasya. It is naturally more sensitive kasi may i-open at palalabasin doon yung oil para i-siphon, 'di ba? May isasaksak, 'di ba? So gagalawin mo yung integrity ng barko. Sabi ng Coast Guard, mas mababa na sa 1 liter per hour ang oil leak. Kaya mas maiksi na ang na-monitor na oil sheen sa ground zero. Maging sa aerial inspection sa Metro Manila, Cavite, Bulacan at Pampanga, halos wala na raw nakitang oil sheens. Pero nakitaan ng problema ang kalidad ng tubig. Base sa water quality test ng DENR, hindi naligtas pangisdaan at paliguan ang dagat sa ilang barangay ng Limay. Siguro the fact na it's above standard, may epekto yan definitely sa huli at sa tao. Limay has already done yung fishing ban. Yun naman kasi talaga yung first step na kinakailangan nating gawin. Pero may ilang napipilitan pa ring mangisda. Nagtsatsaga na lang kami pa kilo-kilo. Minsan mga 2 kilo, pwede na pambiling bigas. Pagka makahuli, dadalhin sa konsignasyon, halos hindi mabili. Hindi mabili yung isda. Kasi nga sa langis daw. Tumal, kahit maglako ka, matumal. Wala pa namang namamataang oil spill ang mga mangisda sa Manila Bay. Kung meron ho yan, di pati kami, tatarantarin ho kami yan. Kawawa yung hanap buhay namin yan. Kung sakali, pinakamaapektuhan ay sa mga seashell gaya ng tahong. Sa ngayon po dito, hindi pa naman po. Ayos pa naman po dito yung bentahan. Kasi malino naman po dito yung dagat pa. Kung hindi maaabatan ang oil spill sa Manila Bay, tansya ng BFAR, aabot sa 351 million pesos ang halaga ng magiging epekto nito sa mahigit 40,000 mangisda mula sa Central Luzon, Calabarzon at mga fishing community sa NCR. Pinauubaya ng BFAR sa mga LGU ang pagpapatupad ng fishing ban. Ang mandato po ngayon ng BFAR ay siguraduhin na patuloy ang assessment and evaluation patungkol doon sa kaligtasan sa pagkonsumo ng isda doon sa mga apektadong lugar. Sa Batangas, bumuo na ng Incident Management Team para bantayan sakaling magkaroon ng banta ng oil spill sa lalawigan. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.